Among mahigugmaon ug buutan nga Amahan, we acknowledge your pagkagamhanan sa among matag kinabuhi. Amahan, karong kagyubuuna Amahan, sayod kami Amahan nga you prepare us Amahan, kauban ang akong mga kahigalaan o mga kaigsuunan nga naminaw. Karon Amahan, kami makabaton o pinasahi nga mensahe Amahan, nga amo gayud kining malakwan, amo gayud kining matusok ug matanom sa among matag hunahuna ug kasing-kasing. Give us a heart, give us a mind nga mapainobsanon, nga modawat diha sa imong pulong, ug ang imong gamhanang espiritu mao gayon mugiya sa matag usa ka namo, nga aduna kami masabtan, aduna kami mabalon ug amo kining mapangabuhi ug malakwan. Diha sa ngalan ni Ginoong Hesus ug gibanan sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi, Evangelist Ryan. Mayong gabi, Pastor, ug mayong gabi diha sa atong mga suking tigpaminaw sa 107.9 Big FM ug sa ato apong mga live viewers sa Facebook. Mayong gabi diha ninyo. Another set of devotional na pod ang atong ma-experience. But before we start, I'd like to invite everyone to like our Facebook page. We have Jose Gara Letters. And naapod tay Counterflow. So sa mga babad sige sa social media, no, I think this is the time aron mo gahintag oras sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Aduna tay mga testimony nga atong mapaminawan gayud. And we also have Music Generation Band. Akong gi-encourage ang tanan nga mahilig diha sa music to maybe this is also the time to divert na po sa laing type of music, the Christian song. So it's available on Spotify, music, Apple Music, and any other platform. And we also have Mitanya, so rap music or upbeat music. You name it, we have it. Mo lamang ka to, Pastor. Mayong gabi idea ninyo. Mayong gabi, Evangelist Ryan. Mayong gabi sa ato ang mga suking tigpaminaw sa 107.9 and also sa ato ang live viewers sa Jose Gara Letters. Mayong gabi kaninyo. So before ta mag-start, I think it's just so right to greet them, no, on air, no. We have Teacher Nin, no, nga namati karon over the live, and also we have our brethren, Pastor Chudi. Mayong gabi. And to all who are watching right now, you can comment freely sa atong comment section. And please, if naamoy mga tao nga gusto niyong papaminawon sa pulong sa Dios because you feel that they need a refreshment sa kinabuhi, bahin sa paglaom, bahin sa pagtuo, bahin sa gugma, we understand mga igsoon that this is the right recipe and the right medicine for them to be cured, no? Dili ni siya, kuan mga igsoon, dili ni siya something that it's a scam. But it's something, mga igsoon, that we can truly testify sa among matag kinabuhi that because of the Word of God, no, dako kayo og natabang kanamo sa among matag kinabuhi because we know nga matag adlaw na kita gina-face nga battles. Amen. Amen, no? And in fact, igsoon ko diya nga Evangelist Ryan, ganina na aming lesson sa akong mga students, no? And the lesson was about making a wise choice. And truly mga igsoon, nindot yun kayo nga sa diyang magpili ta kay everyday man good, it's a battle of choosing between two options or two or more options good, no? Amen. For example, pag mamatakas mabuntag, unsa man mo trabaho ba ka, dili ba? Pag absent ba ka, no? Or kanang pag maligo ka, unsa man are you gonna do the bath nga walay ininit or gora ka sa bugnaw nga tubig? So I mean, everyday mga igsoon, we face a lot of options, and always remember that it pays a lot to choose the best option good or the wise option, no? Especially mga igsoon sa mga decisions when it comes to atong food. Kinahanglan po nato na siyang mupili po ta sa maalamon nga pagpili because we know that tanan natong actions mga igsoon aning kalibutan na there always a consequence along the way. And nindot kayo ito kung pag-explain kanina sa mga bata, not because it's because mga igsoon kanang pag mag-hisgot magkag wise choice, and then you have you are grounded to the Word of God. Mabati gyud nimo nga ang imong mga gilakwan is kanang iya gud sa Dios because makabati makagkalinaw, fulfillment,
enjoy sa imong kasing-kasing. Because ani man kung kalibutan ng mga igsoon na ay mga choices nga ato ang pilion nga we feel that it's right, pero sa atong kinasuluran it's something makadaot nato sa unahan. No, nakasuway ba ka na, Ivan Ray? Amen. Yes, Pastor. Dagan ko yung mga choices na ako sa unang I can say dako good impact ba even up to this day naapagoy mga choices nga I have made a wrong choice nga even up to this time ako pagyapong na experience because of those wrong choices, Pastor. Oh, na yung mga ina na Ivan Ray nga it would greatly impact your life because you didn't make a wise decision, no? So mo nang karon mga igsoon ko kung gibati nimo nga you need some guidance, no? You need some uplifting, you need some enlightenment. Ang pulong sa Dios is the best medicine and recipe for that. And sa mga tao nga gusto nimong maliwanagan karong gabi una, you can comment their names, you can send this link sa ilang kuan. Free ra kay mga igsoon, walay bayad because the word of God is for free. Matod pa ni Ginoong Jesus nga kung unsay gihatag nimo nga libre, ihatag po na sa uban nga libre. Yes. Amen ba? All right, so karong gabi na I am very much excited because kani siya nga story sa Bible which is not really a long passage. Gamay rin siya nga mensahe sa Bible but it's a definition of unsa ka nindot ang gugma sa Dios because ang gugma magud sa Dios mga kaigsunan ko nga namati karon dia, it has a lot of faces. Daghan siyang nawong ba. No, for example, ikaw ni gugma ka sa imuhang anak, dili man sa tanang panahon nga imo ra siyang i-comfort, napoy times nga pag dili siya minatarong, imo gyud na siyang i-disiplina. Yes. No? Sometimes we think that love is just about comfort but sometimes my son, love is also about kanang imong i-discipline or it cause pain, no? And dili pod Ivan Ray, dili pod kanang lalim sa usa ka ginikanan nga sadyang i-disiplina yang anak nindot sa iyang pamati. Sa ginikanan sakitan kay na siya nga magdisiplina sa iyang anak kay tungod iyang anak na sakitan but mo decide gud siya that I have to discipline this because if not budako ni siya nga walay values sa kinabuhi, no? Amen. So dagan kayong nawong ang gugma sa Dios mga igsoon, dili lang na siya comfort, dili na siya discipline. But tonight we're gonna be talking about the radical face of God's love. Kung may kang radical mga igsoon, ka na ganing unreasonable kind of kanang face sa gugma sa Dios. Kana bang matod pa nila kung higugma ka, it has to be unconditional. Na napay lamang Ginoo nga unconditional. And tonight mga igsoon, magaisgutan nga klase nga gugma ka ng man asla dito nga ang gugma sa Dios walay gipili, walay gilantaw, apan iyang gugma alang gyud sa tanan, no? So, mo ni say lessons from the Protestant criminal, no? Protestante nga criminal. Ano siyang gitawag ng protestante nga criminal, no? And we're gonna be learning that along the way, mga igsoon. So, kamo nga namati dia, you say amen if you're excited sa tong pulong karong gabi na because it pays a lot to listen to the Word of God. So, our main verse is taken from the book of Luke, chapter 23, verses 39 to 43, nga pagabasahon ni Evangelist Ryan. Luke chapter 23 verse 39 to 43, one of the criminals hanging beside him scoffed, "So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too while you're at it." But the other criminal protested, "Don't you fear God even when you have been sentenced to die? You deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus replied, "I assure you, today you will be with me in paradise." Sa Cebuano, unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibiay-biay kaniya, "Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami." Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, "Wala ka ba mahadlok sa Dios? Ania kita dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat apan siya walay sala." Ug miingon siya kang Jesus, "Jesus, hinumdumi intawon ako kung maghari ka na." Miingon si Jesus kaniya, "Sultian ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako." Hallelujah. So I think mga igsoon kamong namati karon dia, this passage sa Bible is very popular gini siya.
no? Amen. Kato ni siyang time nga si Jesus gilansang sa krus nga kung diin naa dito ang duha ka kriminal tapad ni Ginoong Jesus sa left ug sa right. So criminal number 1 and criminal number 2, no? So ang unang kriminal mga igsoon naa siya giingon ni Ginoong Jesus. Mingon siya diri sa Luke 23 verse 39. So you're the Messiah. Are you? Prove it by saving yourself and us too while you're at it. So kani nga tayo mga igsoon tungod bas maybe nakaingon na itong unang kriminal nga wise kayo siya nga iyang gi-challenge sa Ginoong Jesus para mapaila ni Ginoong Jesus nga siya ang Mesiyas, nga siya ang pinadala sa Dios harong maluwas pod siya, no? Parang iyara bang kuan ba kana ganing pasumangil ba nga i-prove pero iyang gusto ani is maluwas gid siya. No? But totally honestly mga igsoon kaning kriminala gyud wala gyud ni siya hope nga maluwas siya, no? In fact mga igsoon ang iyang hunahuna is mo na gyud ni siya mamatay na gyud ko. But sa last part sa iyang kamatayon mga igsoon wala niya gigamit iyang moment ba nga instead to repent, instead to go back to God, yan ang gigamit ang iyang last moments sa iyang kinabuhi para mo binuang, no? Even dagay Ivan Ribe, ibot na nato si Jesus aning time madi siya Messiah. I think kung imong kasing-kasing dili gyud inana ka garbuso, di ka makasultian ng time, no? Because you know nga last day na siya nimo, why would you do such thing? So kani nga passage, kani nga mensahe sa unang kriminal nagpakita lamang gayud nga wala gud siya repentant nga kasing-kasing or may nulsulon nga kasing-kasing. Apan miingon ang niya na diri sa English, but the other criminal protested. So muna ko siya gitay tulan og the Protestant criminal. Kay ni protesta man siya, no? I was actually reading ganina niko, what could be the best word or best adjective nga gamiton na ko ni? Is it gonna be protestive, protesting, or protestant? So paglato na ako ganina as I dealt with the 3 words, ang pinaka the best din gamiton is protestant. Kay ang protestive o protesting manggod mga igsoon gamiton siya og action. But this time gamiton man siya nimo to describe a person. So mo nang gamitan nato siya og protestant criminal, no? So niya na ning ikaduhang criminal or the Protestant criminal nga don't you fear God even when you have been sentenced to die, no? Sa Cebuano pa wala ba ka mahadlok sa Dios nga bisan pa man nga gatubang ka aning kamatayon, no? Naingon pa gyud siya sa 40 kanang ani akita dinhi gisilutan sa maorang silot, or sa English pa kining we deserve to die for our crimes, no? Nasayra niya ba nga kung gilansang ta karon diri because we deserve it. So you don't have any audacity. Wala kay dapat bagulbol diya nga dapat ka maluwas because we deserve this, no? Yes. Pero nakita nimo nga sa iyang proceeding nga mensahe niya na siya dito nga, but this man hasn't done anything wrong, no? Murabag kung gilansang ta tungod kay makasala ta apan siya wala siya sala, no? Then Jesus said, niyo sa mas Ginoong Jesus, remember, yan na pa sa dito, Jesus, remember me when you come into your kingdom, no? So ni pahipi siya ingon ba nga, Ginoo, hinumdumi ako kung maghari ka na, no? Do you think, Ivan Rai, it was a big thing or it was a big request sa usa ka kriminal nga mingon siya dito nga, remember me when you come into your kingdom? Do you think, Ivan Rai, dako ba siya nga request or gamay lang? Well, for me, Pastor, it's a big request. Good when you say it's remember me. For me, it's a big request, knowing that you're asking it to someone that created or who kinsa tong ni gama og ni gama sa kalibutan og sa langit. So for me, it's a big request, Pastor. Yeah, it's gonna be a big request or pwede po siya small request lang siya nga hinumdumi lang gud ko. But the fact ba nga ang iyang pag-ingon nga remember me, it speaks about faith, no? Imagine na wala biya ni siya, Ivan Rai, wala ni siya nagpabaptize, wala ni siya ni ampo,
Wala ni siya ni atog church. Wala ni siya ni buhat og communion. No, wala gid siya like knowledge ba. Pero bisan sa fact nga wala siya knowledge. Pero grabe kay ang pagtuo. Nga moabot gid sa panahon nga si Ginoong Hesus mobalik sa iyang gingharian. So it speaks about faith. Pagtuo ba nga inana mo gyud ang faith, Ivan, di ba yan sa Hebrews 11:1 nga faith is the evidence of the things we hope for that are unseen. Pag natay pagtumo ni siya ebidensya ba nga sa mga butang nga wala pa nato nakita. So kani si criminal number 2 or si Protestant criminal, dako kay siya faith, which is dako kay siya ebidensya nga si Ginoong Hesus mubalik gyud sa iyahang gingharian. Apan yun sa man si Ginoong Hesus, I assure you, today you will be with me in paradise. Gamay ra kayang gipangayo, but it was a great reward or gift ang gibalik ni Ginoong Hesus kaniya. No, morabag, Lord, pan lang ang aking hiningi apan binigyan mo ko ng burger. Kira na ba? No? Ani nga passage mga igsoon dagan kay ta makatunan unsa ang face sa gugma sa Dios. Unsa ni siya nga klase nga nawong sa gugma sa Dios. This is the radical face of God's love, no? So we have 3 reasons or 3 points mga igsoon karong gabiuna nganong kani siya nga gugma is ginatawag siya og radical. So sa mga nanglantaw karon dia, please comment the radical face of God's love para atong makuan mga igsoon makanabang ato ang mahinumduman nga naay nawong ang gugma sa Dios nga gugma nga gitawag og radical, no? So the first point is the most unexpected person receive it. No? Sa tanan pa nga mga tao nga pwedeng makadawat aning ginatawag nga radical love sa Dios. Kung makain ka nga di man siya makadawat kay criminal good, no? Amen. In the context mga igsoon sa Jew or sa mga Hudiyo, pag ilansang ka sa krus, ang imong sala is pinakadako gyud na siya nga klaseng sala. No, kay namin lain-lain nga klase nga punishment kaniadto. But kanang crucifixion sa cross, matod pa sa mga historians, it is the biggest or the greatest punishment nga imong madawat. Pasabot ang imong sala is dako pud jud kaayo. So kani nga mga kriminal dako pud jud kay nilang atraso sa gobyerno ani nga time kay gilansang mi gyud sila. No? Dako kay siya nabuhat nga sala. But the good news is maybe he was the most unexpected, but he received the radical love of God. No? At ang basahon dari sa Luke 23 verse 41, Ivan. We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong. Sa Cebuano, apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat apan siya walay sala. Mismo siya nasabtan sa ikaduhang kriminal or the Protestant criminal that he deserved to die. So meaning, gets good niya nga, dawat good niya nga, katong paglansang niya dito, tungod kay enough po to sa sala ngayong nabuhat. So, makainjo ka nga, kani nga criminal, di ko niya siya deserving. Di ko niya siya deserving nga makadawat sa gugma sa Diyos because grabe kay siya salang nabuhat. Mismo siya, aminado siya. But nakadawat siya, Ivan. No? Sa mga ikaw karon igsoon, kung feeling nimo nga makain ka nga di naman na kay ko dawaton sa Dios or dako naman kay kung nabuhat nga sala. Sultihan ikaw, this criminal is ganing is a best testament that no sin walay sala nga dili or makapatandog sa Dios nga dili kanya higugmaon. No? Kung ikaw ba karon ba nagunahon na ka nga nagatubang kasi mong problema nga kanang dako kaayo niya feeling nimo nga di jud ko maluwas ani sa Ginoo kay dako po kay kung sala kaning problema nga akong gitubang kay kani siya ka problema man po ni siya nga gilansang siya pero ang yara gud mga igsoon ani nga time he admitted no nga siya nakasala iya pong gi-admit kasi sa Ginoong Hesus ang Ginoo nga wala pa sala but kung imong makita sa story mas dako ang nadawat nga kaluwasan niya. Wala lang niya na si Ginoong Hesus nga your sins are forgiven but niya na si Ginoong Hesus I assure you that you will be with me in paradise. And talking about assurance mga igsoon na sayta nga ang Dios dili gyud na siya mopakyas. And talking about paradise or eternal life pasabutan ang mga igsoon forever na ka nga luwas. Yes. No? Amen.
what can you say about that, Ivan Ray? Yes, Pastor. Even up to now, dako kayo kong pasalamat gani sa dihang gidawat gyapon ko ni Ginoong Hesus. Bisan pa mga unsang mga kapakyasan, Pastor. And po nato masabtan mga kahigalaan o mga kaigsuunan kung nga naminaw or nga naminaw karon nga maybe you're on a point sa imo life nga murag di nagdagag ko dawaton or pasagdaan na lang ginanako akong magpakasala na lang ko. Actually, this is actually the right time to dive in or masabtan nato kung unsa gayud ang kadako o kahabog sa gugma sa Dios kay even katong criminal. Sakto tong hingon ni pastor, wala man to siya nagsimba, wala po to nagpabautismo, but gidawat gyapon sa in fact si Ginoong Hesus coming from the mouth of Master Jesus ni ana gyud siya nga karon maubanta sa paraiso. So it's nasayod gyud nga once Jesus musulti siya, it's a yes and an amen. So it's an approval gyud nga mukuyo gyud ka sa paraiso. Hallelujah. No? So, inani mga igsoon, since Jesus has gotten the authority, both heaven and earth, no, nasayta nga, piragi sa kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa krus, iyang nakuha ang tanang otoridad sa langit o sa kalibutan. This gives him the lordship over these realms, making him to decide who comes and who doesn't. Yes. Since siya mo'y na ay otoridad mga igsoon, sa baragod nga ikaw na kay otoridad sa imong balay, ikaw may tagya sa balay, ikaw may magbuot kinsay musulod or kinsay dili pwedeng musulod. Amen, Ivan Ray? Amen. Bisamin ka nga kaning tawhana or kaning akong anak ka perto ni pagabuluyaguna, kuming ka nga ako ni pasudlo ning anak ka, imo gina siyang pasudlon. Apan kuming ka nga bisan kaning tawhana gidungog pa ni siya nga maayo, pero kuming ka nga di na ako ni pasudlo sa akong balay, ikaw jud magbuot. Because you are the one who has the authority. Yes. So sama ni Ginoong Hesus, siya mo'y naay otoridad sa langit ug sa kalibutan. Siya mo'y naay otoridad sa langit mga igsoon. Siya mo'y naay otoridad sa eternal life and He decides for it. Siya mo'y makabalo kinsa ang iyang pasudlon o kinsay dili. So since Jesus has the authority, we have 3 points here. 3 sub-points mga igsoon. Sa atong first point, which is, our first sub-point is Jesus as judge. Of course, kung kinsa ang pasudlon, iya gyud ang hukman kinsa ang pasudlon, di ba? Basa atin Ivan Ray sa 2 Timothy chapter 4 verse 1. I solemnly urge you in the presence of God and Christ Jesus, who will someday judge the living and the dead when He comes to set up His kingdom. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi o patay, tungod kay mubalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw. Okay. Tanaw mga igsoon, sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao. So in this passage, we know that Jesus is the judge. He gets to decide who comes into heaven or who goes to hell. That's it, no? Siya mo'y naay otoridad, ana. So kung minsan Ginoong Hesus sa criminal nga, ay shoot ka sa kuan eternity or eternal life. Wa tay mabuhat kay siya may tag-iya, no? Amen. Sa mga ikaw mga igsoon, ikaw may tag-iya sa cellphone, wala yung magbot nimo, di mo na pahilabtan. Wala yung magbot nimo, kinsay mo open ana, no? In fact, gani karong mga panahon ng mga igsoon, ang ato mga cellphone ana yung mga password, no? Kay di ta gustong ma-invade sa mga tao. So kay ikaw may tag-iya na ikaw may magbot kinsay mo sulod or kinsay mo gawas. But the good thing mga igsoon, dili lang sa pataka og pasulod or paggawas, because He is the judge and He is the ultimate and the perfect judge. Muna nakanindot sa atong Ginoo. Kay dili masayop mapakyas ang iyahang paghukom. Amen. So kaning kriminal dere, wala na pakyas si Ginoong Hesus ani. So ngano man siyang dili man siya mudawat nimo nga kani ganing kriminala na dawat, no? Maybe there has something that we need to understand more about the heart of this criminal and the heart of our Lord Jesus. Amen. Nati dapat masamtan Ivan Ray or mga kaigalaan ko nga namati karon diya. Kung unsay jud ang kasing-kasing, unsay placement sa kasing-kasing sa kawatan ba or kani nga kriminal sa cross ngano siyang gidawat ni Ginoong Hesus. Kay namang yung mga tao nga makita nato ba nga wala tod sila gibuhat nga grabe nga kadako nga sala, pero makita nimo nga ilang kinabuhi mo rabag walay nabati nga kaluwasan gikan sa Dios, no? Nami dito nga
ako, inani ko. Pero makita nimo nga, para lagi ni siya, wala na luwas sa iyang sitwasyon, pero wala man tani siya nipatay og tawo, wala man tani siya ni kanabang nangawat og dakong kwarta, may man tani siya iyang panglantaw sa iyang galigon. Pero why is it nga sa iyang situation, even for the fact nga iyang gi-claim that he is a good person or she is a good person, pero kanong wala siya naluwas sa iyang sitwasyon? Because this part, mga igsoon, is a matter of the positioning of your heart. Unsa may position sa imong heart karon? Hallelujah. No? Ikaduhang punto, mga igsoon, subpoint. Jesus holds the key of hell. Siya may kagunit sa yawi sa impyerno. Oh? Kay ani mga igsoon, ha, do not be threatened or ayaw og kalahain nga magisgot kog impyerno, kay kung nay langit na gyud na siya impyerno, no? Because that's what Jesus said on the Bible. There's really hell. So, at least karon mamasamtan nato ba nga ang hell, mga igsoon, gipanag-iyahan pa na siya ni Ginoong Jesus. Basin makayon kakaron ba nga si Jesus ay ang yawa may tag-iya sa hell? No, it's Jesus. Okay, because He holds the key. Please read Evan Rice sa Revelation chapter 1 verse 18. Revelation chapter 1 verse 18, I am the living one. I died, but look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and the grave. Ako ang buhi. Namatay ako apan tan-awa, buhi ako ug dili na gayud mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Hallelujah. No? Ingon diri sa English, I hold the keys of death and the grave. Sa Cebuano, ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. So diyan nimo makita, mga igsoon, that Jesus has the authority kinsa yang pasudlon o kinsa yang dili pasudlon sa hell, because He has the keys. Sama nga ikaw na kay yawi sa imong balay. Sultihan ikaw may makapagusto kinsa imong pasudlon, kinsa dili mo pasudlon. No? So before ta mo pa din maigsoon, gingon diri sa ato ang comment section ni Sis Edna Galvez. Ingon siya comment siya sa 1 John 1:9 that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kung imo siyang itandi sa kuan sa ato ang passage nga gigamit karon ni Van Ray, kining wala man gyud ni directly og confess ang kriminal sa iyang sins, no? Wala siya directly, pero there was a direct message nga ni confess siya sa iyang sins. Katuday niya na siya dito nga we deserve to die for our crimes. So, diya palang daan yan, nag-confess nga natsukay sala, kay nga makang deserve ni mo nga mamatay ka or panisyan ka sa imuhang sala because of your sins. So, dili siya indirectly nga Lord, pasaylo ako, but with the message or with the tone of the message nga gigamit sa criminal ani, ni confess na siya. Amen. Then ni confess po siya sa lordship ni Ginoong Jesus. Ganyan na siya dito nga, remember me when you come into your kingdom. Because He cannot be a Lord without a kingdom. Yes. Amen. So, ina na ba? Not directly saying, but it's already in there. Salamat kayo, Sis Edna, sa imong pagsulat sa verse. And the third one, subpoint, mga igsoon, Jesus saves people and give them eternal life. Si Ginoong Jesus ang mosalbar. Siya may magbuot kinsa ang salbaron. Siya may mahatag og kinabuhing walay katapusan sa mga tao. Siya, dili ikaw, dili ang mga tao sa imong palibot, dili imong relihiyon, dili imong maing buhat ang makaluwas kanimo apan sa Jesus lamang. Please put that in your mind, mga igsoon. Your salvation is not within your hands, is not within your educational background, is not within your family background. Dili because imong mama, dili because imong silingan, dili because imong address, dili because imong na-achieve aning kalibutan na. Ang salvation ana alamang kang Ginoong Jesus. Amen. Not even your good works. Evan Rai, please read Philippians chapter 3 verse 20 to 21. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like His own, using the same power with which He will bring everything under His control. Alright, no? Dali mo makita nga niya na siya dito nga
Jesus as our Savior. So meaning, na, so pasabutan na maigsoon, wala nagilaing Savior. Dili ikaw, dili imong kwarta, dili imong achievement. It's just only Jesus. Amen. No? Kisa may ka-stress criminal, si Jesus, sumutong naluwas siya. Kaya nakatakdo siya sa tinuod nga Savior. Amen? Amen. And our second point, mga igsoon, is you never have to earn His love. Oh my goodness. Dili naman kinahanglan nga haguan ang iyahang gugma. Ivan Rai, please read Luke 23 verse 41 and 42. We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Ug mingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi intawon ako kung maghari ka na. Okay. Diba after ani niyon man si Ginoong Jesus, truly you will be with me in paradise. Nya na ba si Ginoong Jesus? Wait sa time pa. Nakapangalawat ba ka sa usang Domingo? Or time pa. Nakasimba ba ka og baliguan? Siyam ka kuan ka Domingo? Or no. Jesus never asked anything oy, I need a proof. I need something that I would save you. Ganahan ko og naa kay gibuhat para ti ko i-save. That's why connected ang ato ang first point and second point, that besides siya ang pinaka least expected or the most unexpected nga i-save, but Jesus just saved him. No? Yes. Kay wala dili man nato kinahanglan i-earn ang love sa Dios, mga igsoon, even for the fact, mga igsoon, nga imuhang talikdan ang Dios ang iyang gugma dili mausob. Amen. Because imong basahon ang John 3:16, it says there, for God so loved the world. Giunahan og sulti sa atong Ginoo, mga igsoon, nga ang Dios giunang nahigugma nato. And His love is not affected by your sins. It's not affected by what you do. It's not affected because God is love. Ang Dios gugma ginasa mo gini ang nature. So, whether you are sinning so much or probably makain ka nga wala kayo ko kining sala, pastor. I mean, the love of God is not affected by that. Yes. No? Wala gibuhat ang wala gibuhat ang kriminal. Niingon lang siya dito nga kita deserve nato nga mamatay ta tungod ani atong mga sala. Then Jesus, hinumdumi ako kung maghari ka na. Wala siya gibuhat. Apan nakadawat siya sa eternal life. No? Diri mo makita, mga igsoon, nga this criminal displays a gesture of humility by saying he deserved to die. No? Amen. Gipakita sa criminal, mga igsoon, nga siya mapaobsanon tungod kay nidawat siya nga kinahanglan siya mamatay tungod sa iyahang sala. And he only wants to be remembered and nothing else. Wala siya ningon nga, Lord, luwas ako bi. Dili pa itong usang kriminal ba nga baga po kayo siyang nawong nga magpaluwas siya. No? But siya niya na siya nga, hinumdumira ko, Lord. It speaks about of humility and faith. No? The first, kanini siya nga, I deserve to die. That speaks of humility. And yan na siya dito nga, he only wants to remember. It speaks of faith. Always remember, mga igsoon, humility is the birth of all gifts and fruits. Yes. Amen. Tanan nimong madawat, mga igsoon, gikan sa Dios, dili bunga lang na siya sa imong pagkamapaobsanon, no? As it said in Matthew 23 verse 12, but those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang pagbutang nimo sa Dios sa ibabaw, tungod na kay ikaw nagpailalom. Yes. No? I mean, humility, mga igsoon, is such a kanabang humot kay na siya sa langit. No? Humot kay na siya sa langit, mga igsoon. O gingon diri nga sa Philippians 2:8-9, Jesus humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honors and gave him the name above all names. Tungod kay si Ginoong Jesus, nagpaubos siya alang sa pagtuman sa amahan, diya sa pagkamatay sa krus, ang amahan nihatag niya highest honor.
and gave him the name above all names. Nadawat lamang ni Ginoong Hesus ang highest honor o ang ngalan nga labaw pasta na ngalan tungod kay nagpailalom si Ginoong Hesus. Yes. Amen. Sa mga ikaw mga igsoon ko na kay dawaton ang imong gesture sa imong kamot sa pagdawat na ginas ilalom sa diyang na imuhatag nimo. Lisod kay mga igsoon mo dawat kag usa ka butang niya ang imuhang kamot nas ibabaw sa gahatag nimo. Always good mga igsoon nga pag mudawat ang atong gesture is humility good. So dili ka makadawat mga igsoon kaning kriminala din siya makadawat og wala siya gesture of humility. No? Because again ang love sa atong Dios mga igsoon is something that we don't earn. We just have to receive it. And the only way to receive it is to be humble in front of our Lord Jesus Christ. Amen. So, before that we move on sa point number 3, na duha ka words mga igsoon ko ba? Mga igsoon ako dari sa station, mga kahigalaan na mo diya nga namati og nang lantaw, na duha ka words ba? Unsay nakalahi aning grace og mercy? No? Usay ba may kabita? What's the difference between grace and mercy, no? Kay niya na din mga igsoon sa Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace you have been saved by faith. Nothing you did could ever earn this salvation. Walay bisan unsa mga igsoon nga maka-earn nimo sa kaluwasan. For it was the love gift from God that brought us to Christ. Tungod sa grasya sa Dios mga igsoon mo nang naluwas ta. Muna siya grace. Naluwas ta tungod sa grasya sa Dios. Pagyon po diri sa Titus chapter 3 verse 5, He saved us because of His mercy. So what's the difference between grace and mercy? Kaysa Ephesians chapter 2 verse 8, tungod sa grasya naluwas ta. Sa Titus 3:5, tungod sa kaluoy naluwas ta. So what's the difference between grace and mercy? One thing that I learned mga igsoon is like walay mercy kung walay grace. Walay grace kung walay mercy. Kaning duha mga igsoon, they coexist gini siya. Kung gini siya murabag kanabang by one take one siya ba? When you have grace, you also have mercy. When you have mercy, you also have grace. Kaya nga naman mga igsoon, ang grace is something we don't deserve but was given to us. Yes. No? Amen. I mean, something pareha ng kaluwasan. We don't deserve kaluwasan because puro sa makasasala. Pero tungkol sa grasya sa Diyos, iyang gihatag ang kaluwasan even for the fact that we don't deserve. That's why His love is something that we don't earn. Mo nang ang iyang madili na to kinanglang i-earn because ang kaluwasan, gift man siya. Ikaw ron igsoon na nga namati karon diya. Kuno sa man ka nakadawat og gift nga gipabayaran nimo? I mean, how terrible it will be nga mo na ang gahatag nimo gift nga taganti ka gift niya, bayarin ni siya 20,000, bayarin ni siya 10,000. Even right? It's no longer a gift, pastor. Mo nang gipalit. Oo. 'Di ba? Or mean ka dito, taganti ka og gift pero after 2 months ako ning bawion. Is that a gift? No, it's not a gift. Imo na nang gipa? Uslan kay mo naman kuan after 2 months. So pag may kang gift mga igsoon, it's for free. Tungod na sa grasya sa Dios. Amen. Something that we don't deserve but was given to us. Ang kaluwasan dili nato na sa angay pero gihatag gyapon na sa Dios even if we don't deserve it. Sama kriminal, di man to niya deserve. Kriminal good lamang siya. Pero yun sa man, giingnan siya Ginoong Hesus karong adlaw uban ka nako sa paraiso. Wala na niya sa Ginoong Hesus time pa. Loson di ka kung nakaampo kag kuan, time pa wait sa. Loson di ka kung nakasimba kag sa ikatulong kuan Domingo. Wala mga igsoon, automatics Jesus ningon siya nga luwas na ka. Uban ka nako. And mercy mga igsoon ang kaluoy. Something we deserve but was not given to us. Yes. Makasasala ka sa may deserve nimo, kamatayon. Pero gihatag ba ang kamatayon? Wala. No. Deserve na to ang kamatayon mga igsoon, pero wala gihatag sa Dios. So mo nang naluwas ta because there was mercy. Naluwas ta because God, ang Dios naluoy ka nato because kabalo sa unsa ka terrible ang hell. Unsa kang ngilad ang impyerno. Mutong naluoy siya because ang mercy magod mga igsoon, ang kaluoy magod, it speaks about justice. Yes.
Kung makabalo, mo na ba inani ba? Kaya tungod nakasala ka, na kay punishment. Pero lahi ang sa Dios. Tungod nakasala ka, ako'y mudawat sa imong punishment para ikaw maluwas. Oh. So dili nimo deserve ang tanimong punishment kay nakasala ka. Pero gikuha sa Dios because of His mercy, uyang giilisan ka ni og kaluwasan. Munang ang grace og mercy magigsoon, kuyog gina siya. Yes. Og tungod na siya sa gugma sa Dios. No? Amen. Hallelujah. So, musulti mo ito, Ivan Rai, before going to the third point. Yes, Pastor. Nindot ko kayo siya nga mas hayran gyud nato isip nga mga I can say nga katong dugay na nga Kristohanon or nisunod ni Ginoong Hesus, or maybe you have nagnitikang nakadiha aron mo ila si Ginoong Hesus. This is actually the first step aron mas mailagay nimo ang yang gugma, or mas mailagay siya nimo sa imong kinabuhi. Kay nindot kayo when you say grace and mercy, usag na day sila. Dili nimo ma-separate lang ang grace kag ang mercy, though they're different in terms of the meaning, but sila usag yun sila, Pastor. So package yun sila ba. So nindot kayo, Pastor, and even up to now I'm listening to you or gabasa ko, mas nasayran gyud ako nga dako gud yung gugma kanato. Hallelujah. Actually, my exon gani nga passage while I was reading on it, I got so much tears in me ba nga niyan ako nga ang Ginoo angay gyud siyang alagaran. I mean, like inani ba mga exon mualagad gani kasi imong trabaho gani nga usay kurapon pa. Ba? Nagpakamitod anon gani ka mga igsuon sa imuhang tax nga automatic ma-deduct sa imong kuan nga kana nga tax mga igsuon ikurap pa nga naman kang dili mahimong matinud-anon sa Dios. Nga mismo ang mga butang nga dili nato deserving iyang gihatag, og mismo ang mga butang nga deserving nato wala niya gihatag. Munang as I reflect this one, I've realized nga deserve gyud sa atong Ginoo nga alagaran. Yes. And nothing else. Amen. Deserve gyud niya. Ikatulong punto. Before everything becomes so fun. His love brings new beginnings. Amen. Ang yang gugma mga igsoon, ang face sa gugma sa Dios nga radical, naghatag kini siya bag-o nga pagsugod. No? Basa Ivan Rai sa Luke 23 verse 43. Luke 23 verse 43, and Jesus replied, I assure you today you will be with me in paradise. Miingon si Jesus kaniya, sultian ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Jesus saying today tells that He is no longer concerned of your yesterday. Pag-ingon ni Ginoong Jesus nga, I assure you today you will be with me in paradise. Siya nga, tungod kay luwas na ka, wala na ko galantaw sa imong past. I no longer consider your mistakes. I want you today. He was telling to this criminal, to us, kita mga igsoon, we are the criminals. We are the sinners. We are the people nga na-fall short sa glory sa God. He was telling us every day, mga igsoon, He is telling us every day this important message that He is after of your now and not of your past. Amen. Kung kasi ka gunauna sa imong past nga makasala ka nga wala kay pulos, dawata ang kaluwasan ni Ginoong Hesus kay sultihan tikaw, madawat po nimo nga masayran po nimo nga wala na siya galantaw sa imuhang kagahapon. He is speaking of the new beginnings. Baka nabanggas gusto niya karon. Gusto niya nga imong i-embrace ang karon. Ayun na pagsigig dwell sa imong past. Suma na to. No? No, today you will be with me in paradise. Today, gusto ko nga kuig na kanako. I want you to be with me. I want you to come with me. Gusto ko nga biyaan na nimo kung usapay mong ginauna, because one of the danger magud mga igsuon kanang ming ka nga naluwas ka kana si pakagunaw na sa imong mga sala. Yes, mga igsuon, sa diyang dawat na ni Ginoong Hesus, it's not a promise na we will be living a perfect life. There will be times nga ma-fallen short ka. There will be times nga makasala ka. There will be times nga dili nimo makontrol imong self. Yes, that's true.
Pero sultian tikaw, ginaingnan ka ni Ginoong Hesus matag adlaw that I am after of your today. Yes. I no longer live. I don't want you to live in your past. Kay bag-o na ka, gitagaan natin kong bag-ong kaluwasan. No, niya na pag sa Book of Lamentations that His love and His faithfulness are new each morning. Ang iyang kaluoy mga igsuon, matag, buntag, bag-o. Dili niya i-recycle iyang kaluoy ni mo karong adlaw. Ugma, bag-o na po niyang kaluoy. So, ugma, pasaylo na po ganyan. Ugma, makadawat na gyapon pa sa grasya. Ugma, mga igsuon, luwas na gyapon ka. Bisan pag nakasala ka, never attempt to hold grip sa imong past because Satan tells you nga, uy, makasasala ka. That's always the work of Satan. Ejuk pa wat igsoon ko. Even this criminal, makita nato nga, gitagaan ba o ka ng idea ang criminal ba nga, today, karong adlaw, uban na ka na ako. And your past could no longer define you. Ivan Rai, what can you say about that? Yes, Pastor. Nindot ki kayo pamalandungan nato mga kahigalaan no nga maybe naay mga tao nga mo judge nimo nga dili na ka mapasaylo ing ana na gyud ka. Always remember, yes, that's really a lie ni Satan gyud kanimo nga wala na gyud kay lugar aning kalibutan. Always remember nga anay Ginoong Hesus nga ready gyapon nga modawat kanimo. Siguro sa pagkakaron di pa sa nimo masabtan ka trampras ra pug kaayo pastor nga gipasaylo nako bisan unsa nako ka masasala, but give space or tagaig luna ang Dios nga mo trabaho sa imong kinabuhi. And I tell you, dako gayud siya plano sa imong matag kinabuhi. Sa tanang mga naminaw sa live or sa radio, tagay higayon iampo sa Dios nga mas makailapag yud kaniya og mas makailapag yud ka sa iyang plano sa imong matag kinabuhi aron ma-experience nimo ang iyang matuod nga gugma. Hallelujah. Conclusion, mga igsoon, nabot na kita sa conclusion, no? Heaven is not a place of good people, no? But a place of perfect people, no? Ang langit, mga igsoon, dili na siya para sa mga maayo, pero para na siya sa mga perfect. So, is it pasabot ba, pastor, nga walay malangit kaya wala may perfect? That's why we need Jesus. Because yan ang Bible, mga igsoon. Once you accept Jesus, you are justified. Pasabot ana, gipakamatarong na ka. Dili mo ang Ginoo nga gipakamatarong ti karon ugma kuan ni siya. Ma-diminish na siya ugma, pastor, kay murag ugma o makay klaro ugma. No. If the Bible says that God never changes, then why would God say nga ugma dili ka matarong? Yes. Because na yung mga mga igsusultiante ka ina ni ba? There are beliefs that they feel nga ang kaluwasan forfeited or mawala, mabawi. Mabawi lang ang kaluwasan kung imong ge-earn ang kaluwasan. Kaya ang imong kaluwasan based on performance man. Mura ra gog inanit Ivan Rai. Di ba naman tayo ginatawag nga performance bonus? Yes. Kada bulan ba makadawat ba ang performance bonus, Ivan Rai? Dili, di ba? Because ang imuhang performance bonus magdepende sa imuhang performance. So mo nang dili kada bulan ka makadawat. So sama nga may ka mga igsoon karon nga ang kaluwasan ma-forfeited siya. So pasabot mga igsoon based day siya sa imong performance, but the Bible never speaks about nga imuhang kaluwasan based sa imong performance. It was a gift. Amen. So kung may kang gift imuha na gyud na. No? Why? Ngano manggiluwas ka? Because you are now perfect in the eyes of God. Hebrews, ingon si Paul, mga igsoon, by one sacrifice, God perfected us. And the word of God is not like people or man nga mosog-usog. The word of God is constant and it's not gonna change. Yes. Whether you will change or you will not change, it is always constant. No? Amen. Ingon ang Biblia, you are now perfect. Maybe dili perfect sa imong panglantaw kay usay kita po unang mo judge at self. Di mamadyo ko perfecto. Oh, okay. Maybe dili ka perfect sa mata sa imong mga siligan kay imong siligan ay katuman ng kuan. Katuman taon ng kuan ka ng kawatan man taon na siya. Man na siyang ninana man na siya ron. Nagino-ginoo naman na siya.
Katumantaw ng baydor, katumantaw ng sugarol, katumantaw ng yes, mga igsoon. Because ang tendency sa tao magsiglantaw sa imong past, but Jesus said, today you will be with me in paradise. Jesus is no longer concerned about your yesterday. Yes. Ha? Wala na siya galantaw sa imong yesterday. Because in the eyes of God, you are now perfect. That's why you get to have the eternal life. Munang madawat nimo ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Another fact, another truth, mga igsoon, God was not asking us to do good. Wala siya nangayo nga magbuhat taog mga maayong butang. Why? Listen to this, okay? I don't want to be misconstrued. Basta inyo kung misinterpret. Ay, pwede nita magsinalbais, pastor, kung makadawat na ni Ginoong Yesus? That's not my point. He was not asking us to do good because salvation is already given. Now, because when we are in Christ, doing good becomes our system. Pag nanata ni Ginoong Yesus, automatic mga igsoon, mahinayin na yung kaliwat. Di man dahil ka ma-perfect din pagkaugma. Di man dahil ka mabutan na yung pagkaugma. Pero this time, mga igsoon, you are now gonna be thinking that I will do good because God is so good to me. Imagine na mga igsoon, imong silingan, kadadlog hatag ni mo ugsudan niya. Pag ikaw na kinasudan, di ka mahatag sa imong silingan. Wala po nga, ako, maray kung makasudan kong dagan maray, muhatag dyan ko ni mo maray. Because imong silingan, maayo, ni mo munang mubuhat kag maayo. Kung nasabta ni mo ang kayo sa Dios, then you will also do good. Yes. Kanamin ka na ako karon dito nga, what if ka ng mga nidawat ni Ginoong Hesus, ni profess nga Christian, wala gabotog kaayuhan, pastor? Because they never in the first place received the goodness of God. They never understood the goodness of God. Because He cannot give if in the first place you never have it. Yes. Kung wala ni mo dawat ang goodness sa Ginoo, nga makabuhat og good. So the reason why all of these times you're not good, you're not walking in the righteousness of God, because in the first place, wag yun mo dawatang yung pagkamatarong. Because even Satan believes that there is God, but he never does good. Because di man siya mudawat sa goodness sa Diyos. Kailain man iyahang paminsar, lain man yung mentality. Again ha, pag nanatay Kristo mga igsoon, goodness becomes our system. That's why manang Ginoo nga, I don't need your goodness because kanang imong kaayo, gikan nagyapon na ako. Muhatag ang Ginoo, muhatag imong friend ron og cake. Usa ka truck nga cake ding kanang usa ka pwede. Muhatag imong friend ron og usa ka box nga cake. Mo na di kang ay mo ning usa ka slice, mo bitong gitagaan kag usa ka box nga cake because imong friend daghan kay isang cake. Hindi mo pa din siyang tagaan, di ba? It's weird. I mean, ang ganahan na sa Ginoo ron is kanang goodness nga gihatag nimo, imo na siyang ipalaganap sa uban because God has been the source of your goodness. Amen. Una man ang Ginoo dili na ako kinasa mong goodness because you're good now. You have now nadawat nimo akong pagkamayo. No? We are good because He was good to us by imputing us this goodness. We can never earn heaven. We can never earn paradise. He did it for us. Yan ang gibuhat alang kanato. He came to bring us there. Mayari si Ginoong Yesus para madalata dito. Dili kay kita mo'y nakaabot dito. We can never go there by our own selves. Sultihan tikaw. That's why ang imong salvation dili siya ma-forfeit. Once God will say that you are saved, you are truly saved. A mind, ang gusto lang sa Diyos mga igsoon is your repentant mind o imong repentant nga heart. Ang imong mahinulsulon nga hunahuna o imong mahinulsulon nga kasing-kasing. A mind that knows nothing we can do to be there. Kana ba maghuna-una ka nga, kung maabot man lagi ko dito, Lord, di gini because akong kagalingon, because gininim. And a heart to accept this truth. O kasing-kasing nga mudawat nga. Because niya naman si Paul mga igsoon nga, paabot na to sa langit, walay makaboast, walay makapanghinambog dito because whatever that we receive, hindi ka nagyapon sa Diyos. Amen. Kay kung may ka dito nga, naluwas ka tungod kay buutan ka, paabot sa langit, may ka nga, imo mo silingan na, lagi ka dari, di ba, kawatan maka? Yes. Ako nadyo ko dari kay tungod buutan kay ko. What will happen sa langit mga igsoon if ang mga tao dito sa langit, mga accountant, sig pangwinta ba? Time pa, wait sa, nalangit lagi ka, besh, di ba, kuan man ka?
Kawatan man ka or kung ang ato ang pagkaluwas maigsoon because nagbinuotan ta pabot sa langit magkwintahan nita, huy unsa di mo nabuhat? Huy kabalo ka ako nabuhat biya kay nagpakaon ko 100 ka street children. Di mo na pa rin mong friend, ako 1,000 ka street boys. Nagpakaon ko nilag street foods. So diyan di ko maigsoon. Paabot sa langit, we will become humble because we get there only by what Jesus did on the cross. That's it. Amen. Hambog ra kay ka kung maabot ka sa langit tungod sa imong kagalingon. Okay? The Protestant criminal was saved not because he was good, nor he was in church, nor he was baptized, nor he had taken the communion, but he was saved because of the radical face of God's love. That's the only main thing ano siyang naluwas. Tungod kay maayo o may gugmaon ang atong Dios. Wala siya gibaptismuhan, wala siya mikalawat, wala siya miadtog church kay gasira siya pangawat. But because he accepted that Jesus is the Savior and that Jesus was the Messiah and He is God and He is perfect, ug yang gituan nga si Jesus na iging harian og siya ang Ginoo, iyang nadawat ang kaluwasan. Amen. Evan Rai, last message for our viewers and our listeners, Evan Rai. Yes, Pastor. Akong makadasig ninyo mga kaigsuunan kung nga naminaw karon, mga kahigalaan ko nga naminaw karon, give time to meditate sa atong nadunggan karon. Maybe this time it's actually the high time to know God gayud. Kung naman siguro mga tao mo ingon ninyo nga you don't deserve God or dili na ka pwede makig relasyon sa Ginoo kay makasasala ka. Always remember kung ganahan gud sila mo halungkat sa imong past, go back to 2,000 years and you know that Jesus gihumanan ni Ginoong Hesus 2,000 years ago. Mula man kato, Pastor. Hallelujah. Again mga igsoon ha, kung gihugumakay ka sa Dios. Daghang salamat sa atong mga viewers, sa atong mga listeners karong gabi una. We are so blessed na namati mo. This has been Pastor Jose and I'm with Evangelist Ryan, saying mga igsoon, Holy Night. Holy Night. Bye-bye. Thank you all for joining today. As we live, may we hold tightly to God's Word, live it out with love, and grow stronger in faith each day. Let's continue to encourage one another as we walk in Christ. If you would like to schedule a word study in your home, need healing, have prayer requests, or are seeking guidance on baptisms or weddings, Pastor Jose Jasper Gara Torres is here to serve you. You can reach him directly at 0927-698-2966. It is our privilege to walk this faith journey with you. May God's abundant grace and peace fill every aspect of your life. Stay blessed and keep growing in the Lord.